So, hello mga ka-ACT. So, ito muli ako. Mag-share ng konting tanong. Okay. Ng potentiometer, about sa potentiometer question. So, baka ito lumabas sa ating mga board exam. So, bibigyan lang po ako ng idea at yung technique ko kung paano ko sagutan ng ganitong question. Okay, so ako nga po pala si Kyle Aaron Calapano ng iFix Electronics. So ito ay simulan po natin kung ating pagsagot ng question ito. So first, basahin po natin yung ating question. Okay, the potentiometer in the circuit has a resistance AB and BC in the ratio 2:3. Find the current through BC if the potentiometer has a total resistance of 200 ohms. So dito mapapansin natin sa question na to, medyo komplikado po siya dahil hindi po naka-indicate yung value ng ating hindi naka-indicate po yung value ng ating AB at saka BC. Ang meron lang po dito is a ratio. Yan, naka-ratio po siya, ratio and proportion. So dito ay binigay naman yung resistance, yung total resistance ng isang potentiometer, which is 200 ohms. So okay, so ito nga po pala yung kanyang schematic sa pinapasagutan. Okay, ito. So mamaya try po natin yung sagutan, but first try po muna natin explain, ipaliwanag po yung ano po ba yung potentiometer, yung characteristic ng isang potentiometer at yung structure. Okay, so okay, magpapakita po ko dito ng isang image ng ating potentiometer. So ayan, so ito po yung ating potentiometer. Okay, basically ang potentiometer ay para po siyang voltage divider. Okay, na ito po yung kanyang, at ito po yung kanyang symbol. So ayan, ito yung physical structure, yung physical look ng potentiometer. Marami pong iba-ibang look, at pero ito po yung pinaka-common, pinakasikat po. So okay, so dito sa ating potentiometer meron po siyang element resistance. So ito po yan, yung carbon, yan yung wiper. Yan, yung pag pinipihit mo, nagbabago po yung kanyang resistance ng 1:2 and 2:3. Paano ko nasabi na ang isang potentiometer ay nag-a-act like a voltage divider? So okay, explain ko. I-drawing ko po dito. Okay, i-drawing ko po yung sinasabi ko. Okay, ang potentiometer po natin ay para lang po siyang ganito. Yan. Yan. Ito po yung wait. Ito po yung terminal 1. Ito rin po yung terminal 2. Ito yung terminal 3. So ayan, kung mapapansin nyo, pwede natin siya ma-drawing ng ganyan, yung isang potentiometer. Okay, dito sa sinasabi dito na total resistance of 200 ohms, ang sinasabi po dito ay yung kabuoang resistance ng isang potentiometer. Yun ang 1 papuntang 3. Yan. So dito po yung sinasabi niya, yung resistance po dito. Kung meron po tayong tester, yan, kung meron po tayong multimeter, yan, meron tayong multimeter, yung probe po natin naka-test po dyan, at yung isa dito sa test point sa terminal 3. So ayan po yung kabuuang resistance na sinasabi po dito. So dito tinitest po dito yung kabuuang resistance sa 1 at saka 3. So okay, so dito meron na tayong maliwanag na explanation about sa potentiometer. Dumako naman po tayo sa ating tanong at try po natin to sagutan. Okay. Okay. So okay. Ngayon guys,
na-explain po natin yung potentiometer. Kung ano po ba yung potentiometer, sabi ko nga, nagbabago po yung potentiometer, yung kanyang resistance, pag pinipihit po yung kanyang wiper. So ito, pag pinipihit po yung kanyang wiper. So, nagbabago po yung kanyang resistance ng 1 to 2 at saka 2 to 3. Pag pinihit po natin yung wiper, yung ating 1 is to 2 is tumataas yung resistance, while yung ating 2 is to 3 ay bumababa naman yung kanyang resistance. Para po siyang nag-a-act like a voltage divider. Okay, malinaw ba? Okay. So dito, sa tanong, the potentiometer in the circuit has a resistance AB. So ito, AB and BC in the ratio of 2 is to 3. So meron po tayo ditong sinasabi na circuit has a resistance of AB and BC. So ito po yung EB. Yan. EB. Tsaka BC. So yan. Sa BC. Ito po natin. Ito po yung EB. Wait. Ito po yung EB. Yan. Tsaka ito naman yung BC. Gaya nga sabi ko kanina, yung dito, ito po yung ating wait. Ito po yung ating A. Wait, try po natin. Ito po yung ating A. Ito po yung ating A. Ito po yung ating B. At ito po yung ating C. Papansin nyo, pwede natin ma-redraw yung ating yung ating potentiometer sa ganitong manners. Okay, same lang po yan. So, kung iisipin po natin. Okay, gets ba? So, ito, try po natin. Ang first nating hahanapin is, ano po ba yung resistance ng AB? Ng AB at saka BC. Para natin ma-solve yung ating katanungan dito sa ating hinahanap na sagot dito sa ating question. Okay, first meron tayong clue, meron tayong yung AB at saka BC ay merong ratio ng 2 is to 3. So, okay, sulatin po natin. Yung ating potentiometer sa resistance of AB. Yan, AB is to BC, which equals to 2 is to 3. Okay. So ito naka-ratio and proportion. Pwede natin itong masulat as EB all over BC is equals to 2 all over 3. So, ayan, pwede natin yan masulat na ganyan. So, ito, try po natin hanapin yung value ng ating EB at saka BC gamit ng formula na ito. Okay, try po natin. So, ito, cross multiply lang po natin. Wait. Cross multiply lang po natin. Okay. So, okay. Dito, okay. Kuha tayo ng barriers. Yan. Dito, pag mag-cross multiply po natin is magiganito siya. 3 times EB is equals to 2 BC. So, ayan. Meron na tayong na-arrange na po natin. So, ngayon, para makuha po natin yung resistance ng EB, mag-iisip po tayo ng EB, mag-iisip po tayo ng way
kung paano natin to magagawang AB dito sa BC na to. So okay, we all know that BC is equals to 200 ohms 200 ohms minus AB. Dahil sabi ko nga, yung resistor na to ay nahati po yung kanyang resistance ng AB at saka BC. Meron siyang total resistance of 200 ohms pag itest po natin dito. Kung makuha po natin so it makes sense na yung BC ay pag subtract po natin siya ng yung 200, yung total resistance ng AB, makukuha po natin yung BC. So naiintindihan po ba? Nakaka-follow po ba? So ito, I will make it clear. Okay? Okay. Yung BC po natin, okay, is equal din po siya sa 200 ohms minus AB. Bakit po? Okay. Bakit po? Diba na meron tayong total resistance? Ito po yung total resistance of 200 ohms. So yung kabuuang resistance ng 1 to 3 is 200 ohms. Okay. Kung ang BC po natin ay ito. So ang BC po natin ay ito. Ito po yung ating BC. Okay. Kung ito po yung ating BC. Okay. Ang BC po natin ay equal lang po siya pag yung total resistance po natin, which the total resistance, which RT, the total resistance of a potentiometer is minus lang po siya ng AB. Yan. Makukuha po natin yung ating BC. Nakakagets ba? Okay, nakaka-follow po ba? Okay, sige. So, okay, mukhang clear naman, no? Okay. So, yan. Meron na tayong value ng ating BC, which is ito. BC is equals to 200 minus AB. So, okay, pwede natin to i-substitute dito. Substitute po natin. Okay, yung sa dito. Okay. 3 AB is equals to 2, di ba? BC is equals din po siya 200 minus AB. Okay. May po natin 200 minus AB. Yan. Minus 200 minus AB. Okay. So ito ay multiply po natin, distribute po natin yung i-distribute po natin yung i-multiply po natin, i-distribute po natin tong 2. Okay. Nito, yan. Distribute po natin. Okay. 2 times 200 equals to 400. Yan. 400. 2 times negative AB equals to negative 2AB. Dito, i-bring down lang natin yung 3AB. Yan. Okay, combine lang po. Ngayon, i-combine po natin yung same sign. Yung 2AB po natin, ipunta po natin dito sa 3AB. Bali, yung 3AB plus negative, magiging positive. Wait. Okay. Maging positive 2AB is equals to 400. Yan. Ngayon ay i-add po natin tong dalawa, magiging 5AB. 3AB plus 2AB is 5AB. Yan, 5AB.
is equals to 400. So, ayan. Ito, i-delete muna natin to. Ito. I-delete lang po natin to. Ayan, delete lang po natin yan. Okay. 400. Dito tayo. So, ayan. Meron tayong 5EB equals to 400. So, dito, sulat naman po natin. 5EB equals to 400. Wait. 400. Yan. Para makuha po natin yung EB, divide both side by 5. Yan, para matanggal po yung 5 dyan. Yan. Yan. Cancel, cancel. Bali, EB is equals to 400 over 5. Solve po natin sa calculator. 400 over 5 equals to 80. So, okay. 80 ohms. So, okay. Nakuha po natin yung ating AB, which is 80 ohms. So, ayan. Nakuha na po natin tong AB na to. AB na to, which is 80 ohms. Yung EB po natin is 80 ohms. Ayan. Sulat po natin dito. Sulat po natin. 80 ohms. Okay. So, yan. Ayan naman, hindi na tayo mahihirapan masolve yung ating BC. Yung mapapansin po natin dito. Ito. Yan pong gagamitin nating formula. Okay, dahil meron tayong AB. So, okay. BC, dito na lang po tayo. BC. Yan. BC equals to 200 minus AB. Yung AB natin ito. So ito po yung ating AB, 80. Solve po natin dito, 80 ohms. So, okay. Solve po natin. 200 minus 80 equals to 120. Yung ating BC. Wait, dito na lang tayo sulat. Dito na lang. Yung ating BC equals to 120 ohms. So, ayan. Meron tayong EB at saka BC. So, ito po yung ating solution. So, okay, medyo matrabaho lang, medyo lang mahirap, pero kung iintindihin po natin yung principle, medyo madali lang po ito. Okay? So, ayan, nakuha na po natin yung ating EB at saka BC, which is 80 at saka 120. So, ito, sulat po natin yung ating BC. So, ang BC po natin dito is 120. Wala natin sulat, 120 ohms. Yan, 120 ohms. Okay, nakuha na po natin. Yan, kuha na po natin. So, ngayon, erase lang po natin to. Yan, erase lang po natin to para maka-solve tayo. Yan. Okay. Diba kanina nasabi ko na yung ganitong symbol na to, itong symbol na to, pwede natin itong ma-rewrite as ganito. Wait. Ganito. Parang voltage divider. Para hindi tayo malito. Okay, para ma-explain po natin. Yung ating EB, ito po yan. Ito po yung ating EB, which equals to 80 ohms. Yan. 80 ohms. At ito naman po yung ating BC.
which equals to 120 ohms. So, ayan, pwede natin itong masulat ng ganito. So, itong circuitry na to, pwede natin itong i-modify ng ganito. Okay, try po natin para mas maintindihan po natin. So, ito, sulat lang po natin itong 200 volts DC. 200 volts. So, yan po yung 200 volts. Wait, pangit. Pasensya nyo lang, pangit yung pagka-drawing ko. Yan, 200 volts. Meron din dito ng resistor na 40 ohms. Yan dito, nakalagay ito dito, 40 ohms. Yan, sulat natin. 40 ohms. So, ito naman ay 220 volts. 220 volts. So, ayan, nasulat po natin na na-redraw po natin yung ating potentiometer ng ganito. So, ayan, mas maiintindihan po natin. Ngayon, ang tanong dito, nakuha naman po natin yung ating AB at saka BC. Ngayon, ang tanong ay find the current through BC. So, find daw yung current through BC if the potentiometer has a total resistance 200. Okay, wala na to. Okay, yung sasagutan na lang natin is find the current through BC. Okay, so try po natin tong i-find yung ating current po dito. Wait, sulat natin. Yung current po dito natin, yung IBC. Yung IBC natin, IBC. Okay, yung current po natin dyan. Yan, yung current dito. Yan, dyan, yung current po natin dito. Okay, yan po yung ating IBC. Yan. Ito yung IBC. Okay? Ngayon, ang tanong, paano po ba natin yung mahanap yung IBC natin dyan? Okay? Alam naman po natin na yung ating current ay in series the current is still the same, while in parallel the current divide. Okay, gets ba? Ulitin ko, in series current is still the same, flow the same, but in the parallel current divide. Okay, so dito yung current po natin dito, yan ay same lang po na dumadaloy. Pero pag nagkaroon na ng path, naging parallel na, yung current po natin dito, yung I total, yung current total po natin in whole circuitry is divide. Bali yan, nagiging dalawa yung path niya, yung current niya. May current na papunta dito, may current na papunta dito. So dito, ang magagamit po natin na formula, pwede natin itong magamit yung formula na current division. Paano po ba yung current division, yung formula ng current division? Okay, ng formula po ng current division is ganito lang. Okay, IBC, yung current po dito, IBC is equals to I total, current total, multiply by the R opposite. Ano pa yung tinatawag na R opposite? R opposite. Ito po yung tinatawag na R opposite. Okay? Kung yung kinukuha po natin na current ay dito, yung IBC, yung nasa babaw po natin is yung opposite ng IBC. Ano po ba yung opposite ng IBC? Yung current BC is yung 40 ohms. Yan, ito po yung R opposite. Okay, patuloy tayo. IBC is equals to I total
multiply by R opposite all over BC. Yan. Plus R opposite. Yan. OP. So, ayan. So, ayan po yung formula po natin. Okay, ulitin ko. Current in BC is equals po siya sa I total. So, kabuuang current multiply by R opposite. Ito. All over BC plus R opposite. So, ayan. So, dito, makukuha po natin yung ating IBC. Pero ang tanong dito, hindi po natin alam yung ating I total. So, need po muna natin na makuha yung I total. Yung itong I total po natin ng flowing from positive ng ating battery to or supply to negative. So, ayan yung total current ng circuitry na to. So, paano ba natin yan ma-solve? Okay, basic lang, di ba? Kunin lang po natin yung R total o resistance total ng circuitry gamit ng Ohm's law, which is the IT, I total or current multiply for V voltage all over R T. Yan po yung ating Ohm's law. Sa Ohm's law po natin yung pong gagamitin ng formula para makuha po natin yung ating current total. Ngayon, tanong, given naman po yung ating mga resistance. Okay, so need lang po natin yung pagsama-sama para makuha po natin yung RT. Given na kasi yung voltage, okay, may 200. Yung RT na lang yung ating dapat isolve. Okay. Yan. Tanggalan natin yan. Okay. Dito, mapapansin natin, i-analyze po natin yung circuit. Mapapansin po natin, itong BC at saka 40, yung 120 ohms at saka 40 is nakaparallel po siya. So, need po natin siyang ipag-isa para ma-solve po natin, para ma-simplify yung circuit. Okay, isolve po muna natin to para ma-simplify yung circuit. Diba, naka-parallel ito. So, isolve po natin in parallel yung resistance na to. Okay. Solve natin. R parallel. Wait. R parallel is equals to BC or 120 multiply by 40 multiply by 40, okay, all over 120 plus 40. So, ayan, para makuha natin yung R parallel natin, solve po natin sa calculator. Okay, 120 multiply by 40 all over 120 plus 40 equals to 30 ohms. So, 30 ohms po dito. Yan, 30 ohms. Yung ating, pag nakaparallel po ito. Wait, pag nakaparallel po ito. Yan. Pag nakaparallel po yan, meron po siyang 30 ohms. Okay. Ngayon, for example, ay masimplify natin. Nakaparallel to, meron siyang 30 ohms. Dito, dahil nakaseries naman siya sa EB, nakaseries po siya sa EB, yan, nakaseries po siya sa EB, need lang po natin yung i-add. So, i-simplify po natin. So, yung R total natin, RT is equals to R total natin is equals to EB dahil nakaseries po siya to okay, add po natin sa R parallel. Yan, dahil nakaseries po siya dito.
So, okay, yung RT po natin, which is equals to, AB natin is 80. 80 plus 30. 30. Meron po tayong 110. Tama ba? Yes. 30 plus 80. Meron tayong 110. Tama. Meron tayong 110 sa R total natin. So, ayan. Nakuha na po natin yung R total natin, which is 110 ohms. So, ayan. Nakuha na po natin. Ngayon, ay sulat natin. 110. Tama ba? 110 ohms. Ayan. 110. So, yung ating RT is yung ating RT is equals to 110 ohms. So, ayan. Dahil meron tayong RT, pwede natin makuha yung ating current total. Okay. Yung, di ba, yung formula natin kanina, yung I total is equals to voltage all over R total. Yan. So, okay. Sulat lang natin. Yung voltage natin is 220 volts. All over RT is 110 ohms. Okay, para makuha natin. Okay, meron tayong, yung ating total na IT natin is 2 amps. 2 amps. So, meron tayong 2 amps sa ating IT. Yung I total po natin is 2 amps. So, ayan, nakuha na po natin yung ating current total. So, pwede natin itong masolve yung ating current in IBC. Okay, gets ba? Mapapalo po ba? Medyo mahaba na po ba? So, okay, tiis-tiis lang. So, okay, lagay po natin dito. Yan. Yan. So, ayan. Pwede natin makuha yung ating IBC dahil meron na tayong I total. Okay. So, okay. I-solve lang po natin. Yung IBC natin ay IBC is equals to I total which is 2 amps. 2 amps. Ano ba yan? 2 amps multiply by R opposite which is 40 ohms. 40 ohms all over IBC which is 100 RBC pala to dito IBC RBC which is RBC equals to or BC. Wait, malilito tayo dito. Gawin na lang nating BC. Yan. BC. Yan. BC. Yan. Okay, yung BC natin is 120. Okay. Plus R opposite which is 40. 40 ohms. 40 ohms din dito. Ohms din dito. Okay, solve po natin. 2 amps multiply by 40 all over 120 plus 40. Meron po tayong answer na yung IBC po natin ay equals po siya sa 0.5 amperes. So, ayan, nasagutan na po natin. Meron po siyang yung IB po natin, IBC is equals lang po siya sa 0.5
amperes. So, ayan, nasolve rin po natin yung katanungan na to. So, ang IBC, meron po siyang 0.5 amperes or 500 milliamperes. So, ayan, medyo mahaba lang yung pag-solve ng ito dahil medyo tricky. Kailangan po nating hanapin yung IBC, yung BC, yung AB, tapos yung IBC, yung I total, yung resistance total. Marami pong hinahanap pero step by step, masosolve po natin. Okay, so yun lang. Salamat po sa pakikinig. Sana ay nakapagbahagi ako ng konting kaalaman sa mga aspiring ECT po dyan. Okay, sana ay nakapagbahagi po ako. At hanggang sa susunod na video, stay tuned lang po sa aking channel. Okay, thank you. Okay, ito guys, hingi naman ako ng subscribe, kahit lang po subscribe lang po sa aking YouTube channel, ay malaking bahagi na po. At comment na lang po kayo dyan kung klaro po ba yung aking pagka-explain ng aking solution ngayon sa pag-explain ko sa video na to, para po naman po ay alam ko at sa susunod ay alam ko kung paano po yung gusto ng ating mga manonood. Okay, at mga suggestion para pa-improve po natin yung ating video. Pagpasensya nyo lang guys, medyo hindi ako magaling mag-explain dahil hindi talaga po ako teacher. So, pinipilit ko lang po mag-share ng knowledge po sa mga inspiring electronic technician na magti-take ng licensure. Okay, ayos.